Naranasan ko na rin makulong for a day. Why? Nakabangga ako ng poste ng tubig ba? Tas ang bilis. Ang bilis nung una, barangay lang. After a few seconds, police na. Kasi right after Forevermore, mga pelikula, and then probinsyano na. Right. Tas doon talaga pumutok. Siyempre, pagka sobrang lakas nung show, mas malakas din yung pressure, burnout yung naging resulta. Pinaghandaan mo itong eksena, tapos malalaman mo pagdating doon, ay, iibahin na po natin yung eksena. Inaaral mo yung isang kanta, ay, hindi na po pala pwede yan kasi hindi pa nabayaran. Dapat hindi ako mapapanganak. Yun pala, nakakulong yung tatay ko noon. Kaya ako Pepe kasi yung nagtanggol sa tatay ko, si Jose Pepe Jokno. Lolo ni Direk Pepe Jokno. Tatay ba to ni Senator? Ni Shell Jokno. Shell Jokno. Okay, so dati kasi ang pangalan namin Red Hot Chili Pepe. Kaso, dati malakas yung sinasabihan ako ng Pepe and Pilar. Oh! So, naging Pepe and the Pillars. Oh. Kailangan ko palang maranasan lahat ng yon, depression, para manumbalik ako sa sarili ko. And I just have to trust the process. Depressed may also mean depressed. Pinagpapahinga ka talaga. Mhm. It's your body and your mind saving you. Otherwise, you'll die. Nung time nung Your Face Sounds Familiar, nag-reach siya ng peak eh. Yung hindi ako makahinga, sinabayan siya ng sharp chest pains. Mhm. So grabe yung pagtatalo sa isip ko. Isipin mo yung sabay na anxiety and rage. Kaya siguro sumisikip yung dibdib ko. Kasi sa panaginip ko, pumapatay ako eh. Think, talk, tea. Mga katsaa, sana po kayo ay nag-enjoy sa aming episode at huwag kakalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe sa aming Think Talk Tea channel. Mabuhay! Hello everyone! Welcome to another amazing and fun episode of Think Talk Tea. I'm your host, Karain Kim. So excited for today's episode kasi kasama natin isa sa mga pinakapaborito kong tao sa show business. I'm so happy I get to talk to him today na masinsinan kasi hindi kami masyadong nagkikita nito. Kaya nga sobrang happy ko na talaga namang kasama natin ngayon ang TV, film, and theater actor. Napanood nyo na po siya sa mga shows and mga pelikula tulad ng Ang Probinsyano, The Killer Bride, The Iron Heart, What's Wrong with Secretary Kim, My Sassy Girl, Rewind, Sampung Utos kay Josh, and of course, Ma'am Chief. At Yeah. siya rin po ay singer. Meron siya mga bagong musika na talaga naman kaka-release lang. Let's all welcome sa Think Talk Tea Studio, Pepe Herrera. Yay! Rock and roll! Pepe, bati mo naman ng mga fans mo. Hello everybody! Madam, maraming salamat for inviting Anong pangalan ng mga fans mo? Anong tawag mo? People. Pepe yan? Beings. Sabi nung isang nung writer, si Madam, forgive me, nasa dulo ng dila ako, lalabas mamaya. to. Pakita mo sa akin, mabasa Miss ko. Mel Ah, Miss Del Mel. Rosario, sabi niya mga Pepenatics. Kairita, di ba? Hindi ko sure ko. What up mga Pepenatics? Tumigaw nasa, kayo! parang nasa outer space lang sila. Yan. So mga hello mga Pepenatics. Let us know in the comment section kung kayo ay mga Pepenatics din. Ngayon, syempre, kilala ka bilang isa sa mga talagang laging napapanood kung mainstream man or indie man. Kumbaga lahat talaga Kung san-san man. oo, kung saan-saan man. Pero bago naging batikang aktor ang isang Pepe Herrera, kamustaan ka lumaki? Kamusta ang childhood mo? Colorful, I can say. Very colorful. Kasi yung mother at father ko, parehas akong mama's boy at daddy's boy eh. Alam mo yun? Walang yun. Hindi, kasi sabi ko nga sa'yo. Ah, Hindi kasi 'di ba yung iba sinasabi nila mama's boy ako, yung iba papa's boy ako. Ako both eh. So merong feeling, may dynamics na pambira yung mga kapatid ko, pambira ka naman na eh. Hindi mo sinasabing favorite pero sobrang obvious eh. Alam mo yung ganun. Kasi bata pa lang ako,
papansin na ako eh. Bata pala ako. Mahilig na ako mag-showcase ng mga iba't ibang Talento. Oo. Special skills. Ganun. Tapos mahilig na ako kumanta. Mahilig ako mag-sing song. Yung kahit anong ginagawa ko, bigla na lang ako mapapakanta about that thing I'm doing at that moment. Yun. Tapos may mother and father eventually nag-separate sila. So, sabi ng iba, broken family. Pero para sa akin, hindi broken. Naging double eh. Kasi dalawa yung Christmas celebration mo, dalawa yung birthday celebration mo. Diba? Ayun, modern family. So yung parents, when you were growing up, what were your parents' livelihood? Parehas silang nasa government at a certain point. Pero parehas kasi silang nagsimulang aktivista. Mga march. Dapat hindi ako mapapanganak. Yun pala. Anong year ka pinanganak? 1987 ako pero nakakulong yung tatay ko nun. Rock and roll to the world! Shout it out! Nabuo ako nung napakawalan siya. Niligtas siya ng nanay ko tsaka ng isang pare. Kasi ano siya alam niyan, martial law era. Well, medyo post na siya. Pero pinagtatanggol ng tatay ko yung mga mangingisda. Tapos sinabihan na siyang huwag siyang pumunta sa isang lugar. Tatay ko, syempre, aktivista, pumunta pa rin siya. Yun, sinetapan siya ng baril. Kasi bawal yung baril nung panahon na yun. Oo. Tapos ayaw siyang ilabas ng mga pulis sa kulungan. Merong isang tagalinis. Siyempre, makulit yung nanay ko tsaka yung pare. May isang tagalinis, sumisenyas. Tapos sumisipol yung, kinikilabutan ako. Sumisipol yung bata yata. Basta yung nanay ko, sumunod lang siya dun sa sinenyas nung naglilinis. Tapos may hinam siya na kanta na alam ng tatay ko. Hanggang sa narinig ng tatay ko, angge kasi. Tapos yun, naligtas siya. Cut to, after a few months, nabuo ako. Wait. So, tumakas siya sa prison? Hindi nga, nakatali yung tatay ko. Alam mo yung typical na ginagawa sa mga aktivista. Tapos, pinuntahan ng nanay at nung pare dun sa, siyempre, tinimbrihan sila. Dinidinay ng mga pulis na nandun si tatay. From afar, may sumenyas na bata. Pinuntahan nila yung lugar kung saan sumenyas yung bata. Nagsalita yung tatay ko from kung saan siya tinatago hindi na nila madidinay. Kaya siya napalabas. Tapos, kaya ako Pepe kasi yung nagtanggol sa tatay ko, si Jose Pepe Jokno. Lolo ni Direk Pepe Jokno. Kaya to kayo. Hindi si Jose Rizal. Oo, si Senator. Golden Age of Senate. Sana all, no? Ganun pa din. Yep. Huwag nga tayo masyadong... Oh my gosh! So, ang parang... anong tawag nito? Lawyer ba? Lawyer yung nag-defend sa tatay mo was si Senator Diokno. Tatay ba to ni Senator? Ni Shell Jokno. Diokno. Tatay niya. So, kilala mo sila personally, the Diokno family? Nakilala ko na lang kasi I supported Shell Jokno nung elections Tsaka sino? Direct, Pep? Yeah. Niya? Okay. Nakatrabaho kasi Direk Pepe, yes. Yes. Oh my gosh. Pero may mga kapatid ka din? Yeah, 4 kami. Ako yung bunso. So wait, tatay na yung tatay mo, nag-aktivista pa rin siya? Hindi na. Yes. Sorry. Yes. Oo. Even when he had children. Yeah. Wow, di ba? Ang tapang. Kilusan. Oo. And then eventually they separated. Ilan taon ka na when they I was, I think, 9 years old. when they separated? Baliktad nga kasi usually, di ba, devastated yung mga bata. Nung naghiwalay sila, I was silently rejoicing. Kasi payapa yung household Alam mo yun? And they're more happy. Di ba? Nakahanap sila ng sarili-sarili nilang partners. Nag-bloom uli sila. Siyempre, mag-carry over sa how they treated their children. Right? Yes. Yeah, kaya sorry, no offense sa iba't ibang paniniwala. Pero para din sa mga bata Alam mo yun, kung hindi na talaga nag-work, and God knows, I believe most, if not all parents, they try their best. Alam mo yun, to make it work. Pero kung hindi talaga kaya, diba, kaysa ipilit mo at lagi kayo nag-aaway, it's for everyone's benefit. Yes. I felt that. Yes, that's good. And lesson yon for our listeners, for our viewers, na iba-iba naman tayo ng journey in this lifetime. Yes. Ako doon ako naniniwala. So would you say na yung childhood mo was fun? Like even sa school? Yeah. Saan area ka ba lumaki ng Metro Manila?
Palipat-lipat kasi kami pero nagsimula kami sa South Caloocan tapos lumipat sa North Caloocan. Sa North Caloocan, malapit ako doon ng lumaki eh. Malapit sa SM Fairview, De La Costa. Doon ako lumaki. Malapit sa Ayun. SM Fairview, Barangay Kaligayahan. Yun, so second home ko yung SM Fairview. Talaga ba? Baka nagkakita tayo doon nung... Posible. Hindi, bata lang kasi ako eh. Medyo malayo edad mo sa akin. Okay. Di ba? Oo. Tumba, oh my God, shout out sa mga taga-SM Fairview dyan, Yes. malapit. Oo, Mm. sa mga malapit. Kung North Caloocan ka, mga Deparo yan. Malapit sa De La Costa, De La Costa, malapit sa papuntang Tungko. Yes. Yun. Mm. Doon ka rin naman nag-high school, ganun-ganon? Yes. Okay, Yes, oo. okay. Saan Doon ka- ako. Saan Nag-high school ako sa Jasams ako nag-high school. Jose Abad Santos Memorial yes, School! Yes. Kung Marami saan rin tayong mga kaibigan dyan. marami rin naging mga artist na doon galing. Ah, talaga? Si Marius Talapas, yung director ng Pangarap Kong Hold Up tsaka 10 Utos. Anjasam siya? Classmates kami. Tapos yun, high school friends. Yes. Ever since. Isa sa mga matalik kong kaibigan. And then nung college, UST. Yes, music. Right. Paano ka nakapasok sa Conservatory of Music? Alam naman na mga UST din po ako. Anong course mo? Medicine. Wow. Di ako magugulat. No? Marami Hindi, mga... com. Okay. Alam- Sa AB. AV tayo. Doon tayo sa AV. padapitan tayo. Doon tayo nagyoyosi sa Yes. Asturias. Oh Ganon. my gosh. So many memories there. I know so many. That's why I wanted to bring it up. Kasi Oh syempre, my pareho gosh. tayong UST. Yes. Sayang na nandito si Ice Seguera. Si Direct Ice. UST din siya, di ba? Music din siya eh. Yes, di lang kami nag-abot. Merong problema na, ano problema? 1 year lang pala siya sa conservatory. Hindi ba siya ng CFAD after? Kaya pala. Okay. Tapos, hindi rin niya, kasi nga, pumutok na yung pagdating ng panahon, hindi niya rin niya pinursu. So, gusto ko sana makipag-usap na about UST stories, pero wala naman siya masyadong UST stories. Okay. So, sa'yo na lang. Oo, lahat ng firsts ko. Nasa UST? UST. As in lahat. Okay. Lahat. Oh. Tapos, hindi talaga ako dapat music. Oh. CFAD ako dapat. Pumasa na ako. Anong course? Advertising. Okay. Nakita ko na yung pangalan ko nasa listahan. Yung nanay ko, being my mother, Mm. one of my main inspirations, sabi niya, ano mo ba? Main love mo ba, drawing? Trip ko rin naman. Kasi alam niya, mga nganta talaga ako eh. Alam mo yun? Tapos, bakit hindi ka mag-music? Parang walang pera dun eh. Tapos sa CFAD, nakita ko daming mga advertising na, di ba? Sa mga ahensya, laki kita. Tapos, classic nanay, sabi niya, kung saan ka magaling, doon ka kasi kusang susunod yung pera. Hoy, hindi ganyan ang classic nanay. Hindi nga. Hindi classic Hindi yan nga. eh. Hindi nga. Pero tumatak sa akin yun. Okay. Oo. So, naturally, yung katawan ko, nag-gravitate towards music. Nag-audition ako, nakapasa ako, doon ako. Pero kasi 'di ba sa music kasi compared sa ilan lang kasi may Conservatory of Music sa Philippines eh. Alam ko tayo UST and then alam ko UP. UP. I don't know how many other schools Saint have Scholastica. may conservatory sila. Ano yan eh? Audition yan eh. Hindi yan basta-basta makapasa ka lang ng ustet. Anong klaseng audition ang ginagawa para makapasa sa Kundiman. Kanta ka ng kundiman. Tapos may isang pyesa ng parang drum line. May pyesa ka na tutugtugin sa snare drum. Okay. Ginawa ko rin siya sa UP. Di lang ako nakapasa. talaga ba? Nag-crash course ako. Tapos nagawa ko na maayos yung pyesa ko sa pagkanta tsaka sa drums. Tapos nilatagan ako ng pyesa on the spot. When you say piyesa, ito yung mga A sharp. Notes. Oo, may Marunong mga ka magbasa? Oo, pero hindi ko nung time na to, hindi ko pa kaya mag-sight read. Yung tutugtugin mo yung pyesa on the spot. Oo. Nakita ko may dotted note. Yung nota na may dot. Sabi ko, ano to? Sir, di ko kayang tugtugin. Okay. Ay, wala. Hindi ako nakapasa. Sa UP. Pero sa UST, Kasi, ganito yan eh. Yung UP tsaka UST, para sa akin lang naman na, yung mga graduates, parehas competitive. Pero kasi sa UP, dahil may cut-off, kunwari, 100 students lang, very strict sila. Kung mga nakakapasok, yung mga pinakamagaling na. Okay. Mga galing sa Makiling School for the Arts, or musikero yung tatay at nanay. Yes. Mga ganun. Okay. Sabi mo, before kanina, na pumasok ka sa UST, na ang first year mo, percussion talagang major mo. Grabe yung major mo. Anong major mo? Percussion? Wow! Tumutanay pa, anong major mo? HRM. Alam mo, anong major mo? Biochem. Polsci, ikaw, percussion. Anong inaaral nyo doon? Anything about percussion, anything about the piano, alam mo yun, as in Percussion ibang ba piano? Hindi, depende sa instrument.
Kumbaga, kung piano major ka, ngayong taon, mga classical. Yes, yes. Ayun, ngayong taon, puro mga barok. Di ba? Okay. Ayun. Iba-ibang aspeto ng classical music. Per year. Kailangan ma-master mo this year yung kundiman. Yun. And then, paano ka nag-shift sa voice, sa vocal? Vocal ba tawag dyan? Voice major. Voice major, Yeah, Paano ka nag-shift doon? Member ako ng choir. First year UST pa Coral? lang. Coro Tomasino. Maraming choirs ng UST. Oh, yes. So, isa, yun nung scholar ako ng choir. So, since, para matulungan din yung mother ko, nag-scholar ako, tapos na-in-love na ako sa pagkanta. So, I mean, I can still do, sabi ko, pwede naman ako mag-drums pa rin eh. So, ending yun, nagda-drums ako habang kumakanta. Yes. Yeah. Okay. And then, you eventually graduated. After 6 years, yeah. Nakapagtrabaho ka ba ng yung talagang normal na taong trabaho? Hindi siya traditional kasi bum muna ako. Tambay muna ako ng 3 buwan hanggang sa nagsawa na ako. Tapos yung kaibigan ko, si Michael Odomini, nagtatrabaho siya nun sa barko. Bilang waiter sa umaga, singer sa gabi. Sa mga cruise ship? Oo, cruise ship talaga. Tapos na-homesick siya. Umuwi siya, naghahanap sila ng kapalit. Sabi ko, ako na lang. Sa Try cruise ko. ship? Sa cruise ship. So basically, tinuruan nila ako mag-waiter. Kasi gusto nilang i-package na si Pepe from Lido Restaurant singing O Sole Mio. Hala, marunong pala siya mag-classical. Hindi nila alam, classical singer talaga ako. Parang ganon. Okay. Yes. So, nag-cruise ship ka? Yes. For 1 contract lang. 10 months. Anong cruise? First job. Anong cruise line to? Di ba, iba-iba ano yan eh. So, shoutout sa mga marina na viewers natin. Alam nila yan. Anong ruta? Thomson Cruises dalawa yung ruta nun. Either Western Mediterranean or Eastern Mediterranean. So sa east ako, Turkey, Greece, Cyprus. Oh, wow. May Red Sea din, Egypt, tsaka Jordan. Tapos ano yon? Parang, sa umaga nag-wait ka ng table, sa gabi kumakanta ka. Yes, every day. Okay naman ang sahuran. Nung time na yun, malaki kasi first job ko. Parang pumapalo siya na ang kinikita ko nun. Pwede ko naman siguro sabihin yung price. Naman, syempre. Mga nasa 40,000 all in all. That was 2011, 2012. For a fresh grad, tapos walang kaltas ng tax yun Sa'yo lahat yun. Tas single ka. Uwi mo lahat. Uwi mo lahat. Tapos syempre, pag nasa loob ka ng barko, pakain mo libre. Tama ba? Housing mo libre, pakain mo libre. Wala kang pamasahe kasi nasa loob ka ng barko. Wala. Tas tax free. Tapos pwede kang mag-uwi ng certain amounts mo. May gagawin silang bank account for you. O portion ng sahod mo, pwede mong iuwi para may ipon ka. Ganon. So kung ano ka talaga, kung disiplinado ka, marami kang may ipon. Kaso, maraming temptations. Okay. So, alam yon, marami akong kilala na nasira talaga yung pamilya nila. Sorry, ba't ako natatawa? Sorry. Mali. Tapos, yung card namin, yung ID namin, pwede mo siyang gamitin credit card. Oo, sa duty free, sa bilihan ng alak. Kaya may mga kasama ako noon sa pila ko, kita ko silip ko. Yung sahod niya negative. As in, may utang ka pa. Ganun, oo. Medyo malala. Parang song na Hotel California. Parang ganun yung dating. Then from there, syempre pag cruise ship mo, diba? Hindi mo nagustuhan, hindi mo tinuloy. Kasi one contract ka lang eh. Gusto ko siya, pero kasi dun ko na-realize na gusto ko maging performer. Kasi yung mga naging kabarkada ko, member ng show team. So pag tapos na yung duty ko, papanoorin ko sila sa show nila sa gabi. Tapos everyday, parang mas nagiging malinaw sa akin. Yun yung gusto kong gawin eh. Hindi lang tuwing gabi. Every time of the day, yan ang gusto kong gawin. To perform? Yes. So, nung natapos yung kontrata mo, Nag-audition na ako sa kung saan-saan. sa Pilipinas? Okay. And Theater. Theater. What was your... I remember watching you first. Hindi ka pa ata TV actor nito. I first watched you, I believe, sa Rock of Ages. What was your first run there? Anong taon? 2014. Mala. Ganon. Sino ka partner mo nun? Si Aisel tsaka si Joan Bugkat. Si Aisel Santos yung OG. From start to finish, nandun siya. OG ka rin nun? Yeah. Anong From start pangalan to nung finish. ano mo? Nung
karakter mo? Tolits. Yung Boatman. Oo, yung boatman. Tolits. Rock and roll. So, nung nag-audition ka sa PETA to, di ba? Nakuha ka agad? Wow. Yeah. Yun talaga. Rock of Ages talaga yung nag-open ng iba't ibang opportunities. Hindi lang sa akin, kundi For sa a lot iba't of it, Kim Molina. Diba? Ang daming- Gerald Napoles. Oh, yeah, Gerald Napoles. Oo. Ang daming mga... Sino pa ba? Yung mga galing dyan? Rock of Ages. Dami. Si Benj Manalo, Si si Benj. Shaira Opsimar, si Kakay Bautista, yung Robert and Isay Senya. Maraming nag-focus na sa pag-artista din ngayon. Pero theater actors pa rin. Talaga sila. Actresses. Yes. So you would say that your first break in show business would be Rock of Ages. Yep. Definitely. And mula sa Rock of Ages, marami ka na ring... Paano ka nakapasok sa like showbiz? Nanood sila Direk Loren, ABS-CBN executives, nanood. Tapos after a few days, may tumatawag sa akin habang nasa rehearsal, secretary daw ni Ma'am Charo. Oh, wow! Si Miss Grace. Ayun, niyayaya na akong sumali ng Star Magic. Tapos pagkasali ko sa Star Magic, after a few days, may offer from Forevermore. I had to choose. Kasi nung time na to, teacher din ako sa Multiple Intelligence International School. Music. Oo, yun yung day job ko. So I had to choose kasi wala pang pandemic, lock-in na yung Forevermore sa Baguio eh. That's true. Kinausap ko yung directress saka yung principal ng Multiple Intelligence. Thank God, understanding naman sila. Gets nila. So, you let go of your day job? Humanap And ako ng kapalit. did you also have to let go of Rock of Ages? May run ba siya nung time na yon? Hindi. Nagkataon hindi siya sumasabay. Or sasabihan ko na in advance yung TV prods na itong mga dates po, may show ako sa Rock. Tapos gagawa nila na paraan. May alternate naman ako. Eventually, dalawa lang kami ni Jay. Naging 4 yung alternates. Kasi after ng first season, pumutok yung karir ng karamihan eh. Yes. Ng leads. Yes. Oo, kaya kailangan may alternates. And it worked out just fine. Kumbaga, non-negotiable ko yung Rock. Hindi pwedeng hindi ako makasali sa any season ng Rock of Ages. So, since 2014 hanggang ngayon, nag-rock ka pa din? Wala na eh. Pero gusto ko sanang bumalik yung Rock. Pero ang last namin was 2019. Bago mag-pandemic. After pandemic, wala na Before, ba? nung pandemic, wala na eh. I wonder why. But that was a very good musical Siguro Sana. dahil fan ako ng AGs, kaya talagang, alam mo yun. Diba? Sino ba naman hindi? Diba? Oo, diba? Naku, marami pa po tayo pag-uusapan. Of course, experiences mo sa TV and film. Marami tayong mga katsaan na talagang chismosa sa show business. Hindi natin maiiwasan yan. So, marami silang gustong malaman na experiences ni Pepe sa loob ng entertainment sa pagbabalik po ng Ting Talk Tea. Alright. Mga katsaa, maraming salamat po sa pagnood ng ating episode for today. Syempre, nandito na naman tayo sa ating alugbati portion. So, hello and shout out sa Masula family mula sa UAE, Maria Lourdes Cuadra from Texas, USA, Popoy Tawat from Jeddah, Saudi Arabia, Ellie Perkins from Canada, Ami Agang from Madrid, Spain, Thomas J. Toralba mula sa Cebu, Charo Rojas from Legazpi City, Albay, Mildred Chavez from General Trias, Cavite, Aire Agramos from Baguio City, and Timay Montiel from Cainta, Rizal. Kung gusto niyo rin pong mabate sa ating alugbati portion, please make sure to leave below a comment with your name and surname. Dapat po, name and surname at lugar kung saan po kayo nakatira para po, hopefully, makasama po kayo sa ating roster of Alugbati portion. And we're also very, very grateful that you guys are watching us every single week. Kung hindi pa po namin kayo nabate, don't worry, mamaya may mga shout-out portion pa po tayo. Or you can also check out our previous episodes or future episodes kasi baka dun po namin kayo mabate. Mga katsaa, sana po kayo ay nag-enjoy sa aming episode at huwag kakalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe sa aming Think Talk Tea channel. Yan. Sorry, pwede ko bang hawakan? Of course. Ako, baka bawal eh. Yan ang aking from China yan mga yan. Talaga? Ito, parang I think this is from China also eh. Tapos may pangalan sila lahat? May special Oh, value this is ba from sila? Ayer Toys. And then this is from Gizmo. Kasi yan parang mga,
meron akong parang nilalike na, parang fan ako ng dalawang actors. Okay. Rolling tayo part 2 talaga. Actors, ito yung ini-endorse ng isa, ito ini-endorse ng isa. Naman na, as a fangirl, ganun Okay. talaga. Lalabas tayo ng Gets. pera para sa ating mga lalaking gwapo. Tapos ito naman Ang bigay ganda. ng bestie natin. Yan, Okay. happy. Okay. I guess it means for, alam mo yun, Prosperity. luck, parang ganyan. And panda. Yes, To love. exactly. Kung So, panda. ganyan siya. Pero hindi ako nagko-collect yung mga parang mga, ano yung nauso nung last year, yung mga lalabu? Labubu. Hindi ako Okay. nagaganon. Okay. Ito lang talaga. Mm. Wow. Ay, okay. Going back sa kwento natin ng, ito na, nakapasok ka na sa industriya ng mga telebisyon, mga pelikula. Anong adjustment ang ginawa mo? I mean, I've as someone from the industry, pero hindi kasi ako yung talagang, hindi ako nag-network, nag-TV, yung ganyan. Hindi ako nag-work doon. And for a reason. I mean, I have my own reasons for that. Ano yung parang adjustments that you had to do? I mean, working on TV is not easy. Okay. Especially mga soap and everything. Just to connect, may I know your reasons? Sabi mo kasi for a reason di ka pumasok sa TV. In a Yeah. nutshell, why? Without mentioning inong year ako nag-work sa, I worked in television also. Okay. It's just not in that environment. Okay. So, I don't know, kakalabasa ka na ng edad pag nag-mention ako ng mga palabas. Pero basically, Sige na. Okay lang yon. So basically, like for example, my first, in television, parang my first, Sige na, basta baka guys, mga 25 years old lang ako. Nakasampay ko kayo. Ano ka nun? 5 years old ka nun? Yan, Nagtrabaho ka mga dun? ganyan, oo. Hmm. Parang very alternative shows, what I did. Okay. And also, hindi, Like Strange Brew? Ganyan? well, I know them, pero, do you remember the people behind Maverick and Ariel? Oo naman. Yeah, but hindi ako naging part nun. Kasi parang, pero it's that's the same company. Okay. So Okay. imagine mo, one of my biggest show before, nung batang-bata, mga 7 years old lang ako nito. Oh. Do you remember that show where they were looking for the frontman of River Maya? Oo naman. That was my Tas show. si Jason ang Yes, nakuha. I was the director of that show. What? Yun yung masarap. Yung bumalik yung mga ganong palabas. Quality reality. Alam mo yun? Kasi yung katumbas niya sa stage, yung mga in In excess. Yes! I'm a big fan of that. Yes, diba? Yes. Oo. So that was my first parang big break in TV. Pero it was on Studio 23, remember? And Studio 23 was a very alternative, Yeah. 'di ba? Yeah. May alternative sila. Yeah. ETC was very alternative. Remember, 'di ba? So Mhm. yung company where I used to work for, hindi kami under the network but we provided content for them. So I feel like mas creative yung ginagawa na. In a sense, gets mo? Kasi kapag nasa traditional network ka before, which a lot of my friends are, marami akong barkada na nasa ABS-GMA, kumbaga mas mas boxed sila dun sa mas traditional, kumbaga. Yeah. Okay, gets. I'm happy for you. Wow. Tagal na nun. Hindi, pero I think a lot of creatives would opt for that. Yung ganong klaseng arrangement. Diba? Yung provider ka. Yes, Hindi yes. ka, well, no offense naman to anyone, pero kasi yung ganong creative freedom. Yeah. Diba? I mean, I still had a boss, pero hindi siya yung, the pressure of working for, Yeah. like, A the network. hierarchy. Oo, iba rin kasi yun. Gets. And then, since alternative, yung 20, whatever, since mas alternative siya, mas yung, you don't really care about the audience so much. Kasi nga, alam mo, you're targeting a specific, like, a niche kind of audience. Yeah. Tulad ni Pepe Herrera, yan ang mga audience namin. Ganon. Ang ganda. Ang sarap nung ganong mindset, no, na kunwari sa network, hindi kaya ang ganda nun kung ang tina-target nyo, parang may isang grupo ka na, ito yung niche market mo. Itong grupo na to, ito yung niche market mo. Mhm. 'Di ba? So may target audience kayo, hindi kaya mas less yung pressure pag ganun. Wala lang, bigla lang ako napaisip. Kasi yung mga nakatrabaho ko sa TV, na mga executive producer, sobrang bilib ako na kaya nilang gawin yun. Kasi ako hindi ko kayang gawin yun. Ibang level of patience and
skills in multitasking ang kailangan meron ka for you to ano. Tsaka ibang level of politics din. Well, yeah. I think isa rin yun sa mga dahilan why I didn't want. Okay. Because I know. Play the game, no? Yeah, and with my personality, baka marami lang akong makaaway, diba? But whereas if I was working in a smaller team and company with very, like, kumbaga kami.com lang, at least, kumbaga, tao ko yun. Like, they are my people. Hindi natin kailangan makipagkompetensya with other mga ano. So anyway, going back, what for you was your Adjustment. Your adjustment? So, una kong TV series, Forevermore, simula ng aming relationship ni Direk Cathy. I love Direk Cathy. Pero naranasan ko mapagalitan ni Direk Cathy kasi hindi ko pa alam yung sapaw. How? Diba? Okay. Hindi ako aware na nasa likod ko yung camera. Basta ako, it feels right for me to move dun sa scene. Kat! Cesar! Sinabi ko bang gumalaw ka? Sabi ko, sa loob-loob ko, kasi po, naggagalaw sila ng mga sako. Parang it felt natural for me to help them. Yeah. Diba? Pero sinabihan niya ako magstay lang dun sa truck. Abangan mo sila. Papunta. Nakita ko kasing nahihirapan sila. So tumulong ako. So yun, yung mga ganong technical matters na kailangan aware ka kung nasan yung camera. Hindi nasasapawan yung ka-eksena mo. Working hours, very different. Well, eventually, nung una, akala ko, hindi, sige, kaya ko to. Kailangan maranasan ko to. Pero eventually, bumibigay na yung katawan at utak ko eh. So, major adjustment was to listen to my body and learn when to say no. Yun. Thankful naman ako na naranasan ko yun, kaya ako na-burnout eh. Kasi from 2014, after ng first season ng Rock, nagkaroon na ako ng opportunity to join Forevermore. Tapos from 2014 to 2017, 3 years straight, I was working sa TV. Kasi right after Forevermore, mga pelikula, and then probinsyano na. Right. Tapos doon talaga pumutok. Sa probinsyano ba? Feeling mo? Ay, siguro doon kasi talaga. kilala kita since before probinsyano nga dahil because Rock. In terms of yung following, I guess, nagulat na lang ako one time. I was doing a commercial for Facebook pa nung time na to. Tapos sa probinsya. Tapos nasa kalsada yung eksena and then maya-maya dumadami na yung tao. Si Benny! Tapos as in sobrang dami na nung tao, tumatawid yung mga matatanda para pumuntahan ako. So, naturally, yung katawan ko, gusto ko silang tulungan tumawid. Kasi hindi nila tinitingnan yung mga sasakyan. Right. Tapos habang tinutulungan ko silang tumawid, sumisigaw yung producer sa likod. Pepe, kami na. Hindi ko napansin, nung nakatingin lang ako doon sa matatanda, paglingon kong ganun, sandamakmak na tao sumasama papunta doon sa matanda. So baka, alam mo yun, baka magkagulo. So parang stampede level of chaos. Parang ganun. So yun, dun ko na-realize na, okay, medyo matindi na yung impact ng character ko sa probinsyano. Ito na yung resulta. Yun ang nangyari because of probinsyano. And it led to, syempre, pagka sobrang lakas nung show, mas malakas din yung pressure. And burnout yung naging resulta. Tapos nawala yung privacy kasi talaga eh. Was it the time that you realized that, okay, sikat na ako? I mean, without being egoistic about it. Yeah. I suppose. Because yun, na-feed din yung ego eh. Because I can get away with anything eh. Really? During that time, parang you will feel invincible. Really? Right? How so? Pag nahuhuli ka ng pulis dahil sa traffic violations, bababa ko pa lang yung bintana. Uy, ikaw pala yun, sir. Ingat na lang sa susunod ah. Ganun, automatic. Just some of the minor things. May mas malalala pa. Yun, naranasan ko na rin makulong for a day. Why? Alam mo yun, traffic violation din. Nakabangga ako ng poste ng tubig ba? I think poste ng tubig sa isang subdivision. Tapos nawalan ng tubig yung 3 magkakadikit na bahay. Tapos ang bilis nung una, barangay lang. After a few seconds, police na. Tapos dinala na ako sa, yung breathalyzer ka. Yun. Tapos nakakatawa lang kasi, uminom ka ba? Opo.
Oh, wag na i-breathalyzer yan. Diretso na sa presinto. DUI Hindi siya. ako marunong magsinungaling eh. Ah, Oo, tas yun na, ano pa to lumalandi pa ako nung time na to. May kasama akong kadate ko. oh my gosh. Nag-swimming kami, gamit ko yung brief ko. So naka-short pants ako, wala akong brief sa loob. sa presinto ko na, madali ako nito Alam mo yung gano'n, para siyang reality check. Nagpatulong ako sa mga kilala kong artista na dating politiko. Napagbigyan na naman. Alam mo yun. So, yun yung mga naabuso natin during that time. And then, syempre, may motto na sleep when you're dead. Yes. Hindi di ba? Sinubukan ko sumakay. Okay lang. Walang tulugan. Dami naman pera na pumapasok. Sobrang daming pera. Yan ang sobrang daming pera pag sa mga soap, lalo na. Sobrang daming pera yan. Tapos single pa naman ako nun. Wala akong pinapaaral. Oh. Alam mo yun? Tapos sarili ko lang iniintindi ko. So, manlilibre ka lang ng kaibigan mo. Kumbaga you feel like you're on top of the world di ba? So yun, I think kinailangan kong maranasan yung depression para bumalik sa lupa. Burnout equals to depression Parang ganun na yung kasunod What For year did you have your burnout? 2017. 2017. That's when I asked if I can leave the show. Kasi parang may mga signs na oops, ano na to madness na to. Kabaliwan na to. Yeah. Okay. And then after that, did you have a break ng 2017? Yeah, almost a year. Took a break. Parang eat, pray, love. Travel ako. Kung saan. Kasi nakaipon ka naman. Tapos din I was desperate to go back to my old self. Yes. Not knowing, eventually I realized dahil sa New Life Foundation, yung last na pinuntahan ko, Thailand, na kailangan ko palang maranasan lahat ng yon, yung depression, para manumbalik ako sa sarili ko. And I just have to trust the process. Kumbaga, ang pinakagusto kong sinabi dun sa isang session, depressed may also mean depressed. Pinagpapahinga ka talaga. It's your body and your mind saving you. Otherwise, you'll die. Diba? Kasi magugulo. Ang dami na nating stories na naririnig. Inatake. Si ganito, diba? Because of non-stop working. Yun. I have so many things to say about like these things, about like, listening to your body, listening to your spirit, diba? But obviously, with the reality kasi, some people won't. Diba? Strike while the iron is hot. Yes. Pero sabi nga ng I listen to a lot of spirituality gurus and, conversations. Pag yan, kakatuhin ka muna. Psst, psst. Pag hindi ka nakinig sa katok, inanudge ka niyan. Pag ayaw mo pa rin, gaganunin ka na yan. Uy, ano ka ba? Gumising ka ba? Hindi ka pa nakikinig. Wala. Sledgehammer na yan. Pak! Yun na yung may karamdaman ka, na-aksidente ka. Alam mo yun? Because we're always taken care of by the universe. We're always. It's about us like listening. And sometimes we choose not to listen or hindi talaga natin siya maririnig kasi we needed to learn those lessons. Diba? It's part of our journey to learn these lessons. And I think that was part of your journey to go through that for sure, right? Yes. Then when ka bumalik ng showbiz, ano yung naging project mo nun? 2018, nagsimula uli ako sa Dotga, the one that goes away. The Ghost Away, okay. First time ko makatrabaho si Kim Chu, tsaka si lahat yata doon. First time ko makatrabaho, pati si Ryan Bang. Si Moy, si Edward at Maymay, nung love team pa sila. Direct Tony Reyes. Would you say that yung pagkapahinga mo, hindi ka, kasi some people, kunyari, pinagdaanan mo, they would be like, you know what, fuck this shit. I'm going back to my doing something else, parang, hindi, ako na mag-showbiz. Or was that break for you necessary for you to relive your love for acting or performing? Yeah, definitely. Oo, kasi parang naging siya pera-pera na lang Lagi naman ganun. Oo, tapos nung tumigil ako, napagdaanan ko yung different stages Napagdaanan ko yung fear of
malaos or may babalikan pa ba ako? Oh. Baka hindi na ako relevant kasi ang dami naman pwedeng pumalit sa akin. Mm. Tapos hanggang sa umabot siya sa, ba't ko ba to kasi ginagawa? Mm. Kasi gusto ko mag-perform. I want to tell stories through acting and singing. It's my art, basically. So yun ang main purpose ko. So nung naging malinaw yun, naging madali na sa akin yung pagbalik without thinking of anything else but just performing and sharing stories that are relevant for me. Mhm. Yun. Mhm. Yeah. Since 2018, and then you're still very active right now in different forms like music or whatever. What would you say would be, at least for acting, yung parang worst experience? Worst experience. Mga working schedule talaga. Pagdating sa, kasi domino effect yan eh. Pagka kulang kayo sa tulog, syempre, maraming iinit ang ulo. Tapos dahil mainit ang ulo mo, mapapagalitan ka ng sagad. Tapos yung natanggap mong energy, po-project mo sa iba. Nagda-domino effect siya eh, yung ganong klase ng poison. So yun yung sabi nga ng isang DOP na nakatrabaho ko. More than the physical stress, yung mental stress yung yung cause ng exhaustion. Yep. Oo, yun That's true. talaga eh. That's Yun true. talaga eh. Kasi kung pagod kayo, kulang kayo sa tulog, pero tumatawa kayo lahat, di ba? Madali naman yun. Yun. Kaya, ako din, sorry, nag-share din ako ng Go, experience ko. go. Sabi I ng would mga love to tao, hear parang, siya yung gini-interview eh. Hindi, maganda yung Conversation to. No, kasi pareho tayo sa industriya, di ba? Natuto rin ako, eventually, siguro, for me, it's privilege. It's a privilege to choose your projects. Hindi naman kasi, to be honest, hindi naman lahat ng tao talagang may, alam mo yon, meron silang privilege kasi Totoo. kailangan nilang tumita, di ba? Totoo. Nagkataon lang siguro, for me, I was able to Have be in a that privilege. position na parang, sige, hindi ka man yung pinakamayamang producer or director, but I'm happy that at least I get to choose who I work with. Kasi kahit yun man lang, ibigay ko sa sarili ko, na pag pumapasok ka dun sa shoot, wala kang kaaway, wala kang maikainitan ng ulo, di ba? Kami nila, Melay, pag nag-shoot kami, kasi may reality show kami, panoorin niyo man po, laro tayo on YouTube. Talaga? Yeah. Sige nga, Uy, mag-guest silipan ka kayo. sa amin! Game. Sure yan, ha? Oo, na-miss ko rin si Melay. Yes, okay, let's go. Parang tipong kahit, alam mo, matatapos kami, parang basang-basa na sila. Kasi nga, parang reality, game show siya na reality, di ba? Basang-basa na, pero lahat kami nagtatawanan. Di ba, ano ba to? Nagkatrabaho ba tayo? O, tapos Exactly. lagi pa nila akong binabargas. Yung, ako yung director-producer nila, tapos lagi nila akong parang, parang binabastos nila ako. Pero, alam mo, as a friend. Oo. So, walang pressure. Walang ego. Yes, walang kang yun eh. Kasi minsan, pag nagtatrabaho ka, antayin mo, parang walking on eggshells ka sa lahat ng tao. Hello po, ako po si Kring. It's an honor to work with you. Yun yung binabasag ng pandemic unti-unti. Meron pang natitira, pero alam mo yun, medyo nag-level eh. Medyo nag-level, di ba? Okay din yun. Parang it's good for everyone. Ang hindi lang ako happy, naririnig ko, yung EGL, yung Eddie Garcia law, hindi daw napapatupad na naman. Well, ganun naman kahit sa anong batas eh, nahahanapan ng loopholes ng ibang, may kanya-kanya tayong level of intelligence eh. Minsan lang nagagamit natin to find ways to do things na not so humane. Yeah. Alam mo yun? Kasi some people think by the numbers. Yes. Yun kasi yung kalakaran sa ibang sistema ng industriya na you have to produce these numbers. Yes. Right? Yes, So yes. they just deliver. O paano ba natin mahanapan ng loophole na masasagad natin yung working hours na hindi pa rin tayo makukulong? Alam mo yun? 'Di ba? So unfortunately may mga ganun kaya may mga nagbabantay din somehow. Yes, Diba? It's a yes. process. Bago-bago pa lang kasi yung law eh. So alam mo yun, trying to stay hopeful na everything will abide. Everyone will abide. Yeah. Do you have any particular favorite project? Yeah. Yes, like Yeah. what? Pagdating sa, magkakaiba eh. Pagdating sa working environment, I love working with Direk Joey Reyes. Kahit na inokray ni Goldwyn Reviews yung pelikula namin. Ano pelikula? Yung Bantay Bahay.
Bantay Bahay. Oo. Lagi naman nang-okray si Goldwyn. Although may mga pelikula rin ako na maganda, pinuri niya, alam mo yun? So, ano lang, you win some, you lose some. And we take everything. Although naalala ko nung time na to, nag-comment ako, nagbigay ako ng saloobin ko regarding dun sa kanyang review. Kasi nung time na to, naalala ko parang, everyone is entitled sa kanilang opinion. Pero Yes. feeling ko lang pagka movie reviewer ka, it comes with a certain level of responsibility. Na kailangan mong pag-isipang mabuti how you word your... Yes. Oo. Na it's still opinion-based. Alam mo yun? Tsaka paano siya mang-i-influence ng mga tao. Yeah. Yun. So yung sa amin kasi, sa Bantay Bahay, may nakita rin kasi akong mga ibang tao na nagustuhan yung pelikula. Yeah. Okay lang naman kung di mo nagustuhan eh. Mm. Para sa akin lang, parang it was worded in such a way na yun yung opinion ng lahat ng tao. Na ba't kayo nagpapalabas ng ganito? It's parang disservice siya sa mga tao na may mga ganito pang pelikula. Oh my God! Parang ganun kasi yung pagkaka-word na pwede mo naman kinritik yung bawat part ng movie na hindi mo nagustuhan. Right. Diba? Right. Yun yung constructive criticism sana Yes. na I would appreciate. Yes. Pero kung sasabihin mo na dapat walang ganitong pinapalabas na pelikula dahil disservice sa mga manonood, paano naman yung mga taong nagustuhan nila? Hindi, tsaka that's Diba? bullshit. Because it's you're having moral high ground. Na parang ako lang ang magaling. Opinion ko lang yung nagmamatter. Parang ganun nga yung dating. Hindi naman pwedeng ganun. I guess it's sana kung kaming mga artist, tayong mga artist, natututo sa mga movie critics. Sana yung mga movie critics, natututo rin kayo sa mga reply ng mga kinikritik nyo. Diba? We learn from each other. Yes. That's what we hope for. I hope. Yes, and also, I mean, having said that, syempre, nakritik na rin naman ako, and it's fine, diba? Wala naman, normal lang naman yun, diba? When you Exactly. put out your art out, dito nga sa ating Talk Tea, lahat na nakritik sa akin, kuko ko. Mukha ko, ang laki daw. Alam mo, hindi mo, bida-bida daw, pasmadong bunganga, lahat na nasabi sa akin eh. Pero when iba kasi pag yung art mo yung krinitik, diba? Kasi parang, subjective yan eh. Diba? Subjective yan. Hindi yung tipong parang, pag opinion mo lang, ikaw yung tama. Ano to, te? Favorite ka ni Lord? Hindi naman eh, diba? So, dapat magkaroon ka rin ng humility mo na, okay, ito yung observations ko. Pero, hindi ako the best Huwag kayo kumbaga parang, hindi lahat ng kritik tama. Diba? Kasi hindi mo naman alam, hindi ko sinasabing, may mga bayaran or whatever, wala tayo doon. Ang point ko lang is, maraming factors pwedeng biased ako. Diba? Kasi nung bata ako, favorite ko talaga tong artista na to. So kahit ang pangit ng pelikula niya, talagang, hindi, magkakaroon ako ng biases. Diba? There will always be biases coming from how I grew up, where I came from. So hindi mo pwedeng, sinabi niya perfect, ano to? Sorry, triggered ako. Okay lang. Hindi, ang ganda nga kasi nagkakaroon tayo ng ganitong discourse eh. Exactly. Kaya, I mean, okay din. Siguro si Goldwyn during that time, yun yung unfiltered opinion niya. Pero maganda na dahil dun sa unfiltered opinion niya, magkakaroon ng discussion. Right. Na hopefully we can learn from each other dahil dun sa discussions na yun. Going back, kaya gusto ko yung pelikula Doing Work with With who? Jose Javier Reyes. Okay, Direct Joey. Ang ganda ng sistema niya. As in, nagsisimula kami everyday at 10 a.m. Tapos hanggang 10 p.m. lang. Sagad yun. Right, Minsan 8 p.m. tapos na. Kasi, sana matularan sila lang lahat ng production. Sobrang ganda ng pre-prod nila. Right. Solid. Alam na alam nung pati nung assistant director kung ano yung mga pwedeng kunang eksena. Kaya habang kinukunan ko yung kunwari, may kinukunan na akong eksena ngayon, sasabihin niya, Direk, pwede ko nang kunan yung susunod na eksena. Pagkakatiwala na sa kanya. Mag-unit, second unit na siya. Oo. Tapos pagkakatiwalaan siya ni Direct Joey. Kasi director niya na, AD niya na yun for years. Ganon. Sana lahat. Ganon. Yes. I'm so happy, like, I think when having these conversations, kasi alam naman ng mga tao na yung viewers, yung podcast, hindi naman kami all about showbiz. So marami kami mga viewers na wala talagang alam. So when we have these conversations with people in the industry, at least natututo yung mga tao na, ganun pala. Kahit na paano, like yung mga second unit aid, di ba? Ganyan. Kahit wala kayong pakialam, kahit ang gusto yung panoorin, mga embalsamador, mga kung ano man mga ano dyan. Pero pag may kasama tayong mga nasa industriya, we try to talk about these things para aware din sila. Oo, kasi Direct Ring,
Ang kagandahan sa ganong... Tutuloy natin ang conversation natin. Ay, okay. Sorry. So, magbabalik pa ng Sorry. TikTok tea. Hindi ko napansin. 25 minutes na. Wala eh. Yes! Ito na naman paborito niyong segment, ang ating shout-out portion. Thank you so much once again. We are always very grateful na kasama namin kayo linggo-linggo. Actually, every 5 days na nga tayo nag-upload. Thank you so much for listening and viewing our episodes. So, shout-out po sa ating mga solid at hardcore katsaa from all around the world. Hello to Roland Peralta from Orlando, Florida, USA. Amor Marquez mula sa Riyadh, Saudi Arabia. Billy Robles from Italy. Rio Balecer from Abu Dhabi, UAE. And Adrian Empe from Gibraltar. Wow. Also, hello to Warley Henderin from Sydney, Australia. Mark Jonathan Bautista from New York. Judith Acosta and Mark Gansa mula sa Hail, Saudi Arabia. Agnes Sato from Tokyo, Japan. And Bernadette Dinglasa from Hong Kong. So, kung gusto niyo rin pong mabate, huwag pong kakalimutan, mag-leave po ng comment with your name and location, full name po, name and surname. And kung kunyari po, isa po kayong kumpanya, isang department po kayo ng isang company, isang tindahan, isang shop, isang store, sabihin nyo lang po yung company nyo, yung department nyo, yung mga kasama nyo dyan, at babatiin din po namin kayo. Sa mga loyal at avid na titos, titas at mga katsaan namin dyan, let us know in the comment section kung saang bahagi ng Pilipinas o ng mundo kayo nanonood or nakikinig. We'd love to hear your thoughts and 2 cents on our topic today. And malay nyo, kayo ang ma-shoutout namin sa susunod na episodes. And of course, pwede rin kayong mag-super thanks. Yes, you were saying. Nabanggit ko kasi na magandang malaman din ng mga tao na wala sa industriya. Kasi ang pinanggagalingan ko, yung sistema na katulad ng sistema ni Jose Javier Reyes o yung sistema namin dun sa I Am Not Big Bird nung nag-shoot kami sa Thailand na 12 hours. Uy, tayo din na sa Ma'am Chief, Hindi ako nakasama dun sa ano. Hindi, pero kahit yung, dito, yes. oo. Alam mo, pangarap ko makasama kayo sa Korea. Another project. Another project. Pero kasi, it eliminates this source of chronic stress, which is yung taranta culture. Yung let's go. Yeah. Na it's so akala natin maliit na bagay lang pero nagpa-pile up siya. It causes chronic stress. Yung mapapansin mo na lang nanginginig na yung katawan mo. Tas before you know it, nagbabara na yung arteries mo. Before you know it, you have a heart problem. Alam mo yun? Tapos kulang ka sa tulog, aneurysm naman or diabetes or whatever dahil sa taranta culture. Dahil lagi maraming beses naghahabol dahil hindi solid yung pre-prod. So marami akong nagawang TV work, most especially, na ayusin na lang natin pag nandun na. Oh, sa TV lalo. Oo, tapos nagdo-domino effect na ang hirap, ako personally, hirap ako pag ganun ka as an actor kasi you prepared. For example, pinaghandaan mo, yun yung training pinaghandaan mo itong eksena. Tapos malalaman mo pagdating doon, ay, iibahin na po natin yung eksena. Okay, Iba ka nga walang cha-cha I mean, yung breakdown. Exactly. Tapos, inaral mo yung isang kanta, ay, hindi na po pala pwede yan kasi hindi pa nabayaran. Yan yung mga bagay na nilagay mo sa script. So, ibig sabihin, hindi matino yung pre-prod. Kaya pagdating dun sa eksena, may binabago. Alam mo yun, na sana naman, we want to, di ba, in the service of the Filipino nga and sinasabi natin world class. Sana it's all part of the past na. Yeah. Sana ngayong tapos na yung pandemic, merong Eddie Garcia Law, sana ibauna natin sa lupa yung ganung sistema. And I think the only way that we can elevate our contents, meaning like TV, film, theater, whatever, the only way we can elevate our content if we live up to the standards of international working etiquettes in a sense, 'di ba? Kung sa Korea kaya nilang ang OA kasi talaga doon din talaga na-apply ko din sa Philippine kasi 'di ba nag-shoot muna tayo sa Korea. Tapos bago ng Philippines. Doon talaga sobrang OA talaga doon na tipong 1 hour break, bawal mo silang kausapin. Ganda. Pag 1 hour break, tapos sit down bawal kumakain ng styro na gano'n sa gilid-gilid. Upo talaga. Tapos, yun nga, for example, kasi nga may law sila diba? I mean, to be fair naman to them, they were saying na up until a couple of years ago, it wasn't the case. Okay. But then when they had the
Because people were getting sick. Mm. Diba? People were dying from stress and mga puyat. Okay. Then Naranasan parang din nila. same din. Mm. Then that's when they had to parang implement that. But the thing is, difference lang is, in Korea, when they implement it, it's followed Mm. like very well. Mm. Dito daw, may mga nakakasalusot pa. But hopefully, diba? Hopefully. Yes. What's your what would you say as an actor is your dream role, dream job, dream project? So, meron ako kasing mga sinulat ko mismo, concept ko mismo, Oh, wow. na gusto ko siyang, it would be my ultimate dream na may isa akong director, writer, buong team na it will execute. They will execute my concepts. Yon. Pero in terms of kung hindi ko concept, gusto ko mag-biopic. Oh. Gusto ko yung mga tipong isa sa buhay Che ko. Guevara. Charot Che Guevara. Or mga musicians din, like Juan de la Cruz, si Pepe Smith. Alam mo yun? Pepe as Pepe. Oh. Mga ganon. Okay, Mga ganon. okay, okay. O nga, hindi masyadong mabiopic sa Pilipinas, no? Yeah. Parang very rare. Parang, we don't actually do that so much anymore. Mm-hmm. No, you're an actor, of course. People know you as an actor. But what I love about you is you actually, parang I feel like you, just like with like Melay, for example, sinasapuso mo rin yung ibang aspeto ng buhay mo. Tulad ng pagiging ama. How is it like being a father? How did it change your life? It's the best. It's the best. Parang everything that I do now, am I honoring, hindi lang yung parents ko, kundi yung mga anak ko sa gagawin ko. Like for example, a few years ago, I was offered a role na bold. Ha? Bold. As in, Viva Max level. Pero Okay. maganda yung kwento. Maganda yung kwento. Pelikula, TV? Oo, remake siya ng isang indie classic. Oh. Gusto ko yung director, gusto ko yung pelikula. Kaso yun lang, merong bold aspect, di ba? Like sex scene, ganon? Oo. Tas hubad ka din? Yes. Pero ako, sinabi ko, hindi ako comfortable gawin yan. Kasi inisip ko kagad yung anak ko eh. Parang sinabihan nga lang ako ng misis ko, ganito na lang siguro maging deciding factor mo. Comfortable ka ba na panoorin yan eventually ng anak mo? Nope. Okay. It was a clear no for me. Oo. Tapos, parang nagkaroon pa ng compromise eventually, sinabi ng director. Grateful naman ako and honored na gusto niya raw talaga ako makatrabaho. So, sinabi ng team niya, okay lang ba kay Pepe kung wala na yung love scene niya kasi tatayo pa rin yung pelikula dahil may mga ibang love scenes naman. Pero still kasi ganun pa rin. Yung buong pelikula, may mga love scenes na Mapapanood pa rin ng anak mo. mapanood pa rin ng anak ko. So, I have to beg off and say no. So yun, yung mga ganong factors, kailangan laging nandun sa equation yung anak ko. Mga anak ko. And you have 2 children, namely, Si Payapa tsaka si Pepito. ilan taon na si Payapa ngayon? 5 tsaka si Pepito 2 years old. Mga bundle of joy ko. Oh my God. Something you look forward to pag pagod na pagod ka sa trabaho, uwi ka para makatabi sila matulog. Yes. Lalamutakin mo. Oo. Payapa is female? Yes. And then Pepito is a Yes, guy. Is a yes. boy. Wow! Ang sarap. Okay na? Tapos ka na? I think so. Ayaw mo na sundan ni Mrs.? Siyempre, siya masusunod dahil siya yung Body niya nagluluwal yun eh. Oo. How's your relationship with your wife? Colorful din. Bakit? Just like with my... Kasi nagsimula kami ng whirlwind din eh. Talaga? Oo, dahil nagsimula kami magkaibigan. Tapos, tumawid all of a sudden ng 2019 out of the blue. Oh. So, syempre, although magkaibigan na kami, iba naman yung iba yung aspeto ng pagkatao pagka-partners kayo eh. 'Di ba? Parehas kaming strong ang personality. Sabi nga no isang kaibigan namin, "Naku po, parehas bossing." Naku, nalawayan ko pa. Natin. Sabi niya, "Naku po, parehas bossing, yari." So, yun, umabot kami sa punto na walang gusto magpatalo. Alam mo yun? And eventually, ngayon, it's still a work in progress. Yung you choose your battles. Yeah. Alam mo yun na, again, nandun ako sa at the end of the day, ano yung pinaka gusto mong mangyari? So, nandun na yung utak ko. Tapos, nararamdaman ko rin naman siya ganun. O sige, hindi naman kailangang manaig kung sino yung tama. Kung mananatili tayong mapayapa parehas,
Kaya ganun yung song ko, pause muna. Napasok ko. Gusto mo yan? Oh my God! Yes, diba? The magic, the relevance of a pause. So, dahil naseg mo na yan, mamaya pag-usapan na natin ngayon. Alright? Because, Talaga ba? yes, you have, actually, nag-message si Pepe a couple of days ago, kasi, like, couple of weeks ago ata. Because you had nga, you said you finally are releasing your original songs. The way you worded it when you messaged me, it was almost like, finally, ito na. Why? Why is it a big deal for you? Is it because you've been singing other people's songs for the most of your career? Yeah. Yeah, and it feels alam mo yung parang may mali na ang tagal ko nang ginagawa yun na kinakanta ko yung iba. Merong ako lang personally, parang may something is being diminished when I sing other people's songs. Siguro kasi deep down, alam kong I meant to write my own songs. Tas matagal na, it's been decades na nagsusulat ako ng mga snippets, mga phrases lang. That gusto kong gawing tula or part ng script or part ng kanta. Alam mo yun? Tapos hindi ko siya matapos-tapos. Tapos matagal na isang tabi ko siya. Nag-focus ako sa acting. But I've been wanting for decades na makasulat ng sarili kong kanta. At bumalik sa pagkanta, mag-focus sa pagkanta. So, naging blessing uli it was publicly documented na I had to leave a show. Yung Your Face Sounds Familiar. We'll talk about that later. Okay. Pero dahil doon, yun yung naging daan para makapag-focus ako sa pagsusulat. Kasi writing is therapy for me. Isa rin yun sa mga parang assignment sa akin ng mentor ko. If you love writing, you should write some more. Oh my God, wait. Ako doon that hit me Yun, pagkagising mo, whenever you feel like writing, write. So yun, eventually, I think I had this misunderstanding with my wife. Tapos nagkataon na meron din akong misunderstanding with a sibling. Ayun na. Nasulat ko on the spot yung lyrics ng Pause Muna. Pause Muna. Parang I was just thinking, ano ba yung paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko? Tapos kasabay nun, ano yung posibleng sinasabi ng konsensya ko? Okay. Kaya yung Pause Muna, laging may bali siya sa fourth line. Parang it's my conscience talking. I see. If you guys listen to Pause Muna, and then obviously they can listen it through YouTube Music, like mga Spotify, lahat ng streaming platforms. It's interesting. Kasi sabi ko kay Andre, our producer, sabi ko, anong genre to? Sabi niya, hindi ko rin sure, madam, kung anong genre to Chop suey. Ano bang genre for you ito? Kasi alternative I suppose it's alternative. May ganong element kasi ang pinaka pundasyon ko talaga is rock. Oh yes, yung nakamulatan ko Bata pa yes. lang, Beatles, Eraserheads, River Maya, Incubus, Red Hot Chili Peppers. Marami. Tapos yung music producer ko, nakabanda ko rin, si Isagani Palabyab of Monastery Studio and Music Monks. Exposed siya sa iba't ibang music, pero katulad ni Mrs., malakas yung R&B hip-hop culture. Oh. So, nagkasalubong siya. Tapos, sinasabi ko lang, based dun sa narrative ng kanta, Tol, parang magandang lagyan mo ng ganitong keyboard. Sumasagot yung keyboard tsaka yung gitara. So, it's talaga, storytelling in different ways. Yes. Through a song. Right. Is it I suppose it's not the only song that you're releasing or that you Magre-release produce. uli kami next month. Ang title naman is Di Ko Na Alam Ko Na. Hindi ko na, alam ko na. So, you released Pause Muna, just one song lang yan. So, it's just One a song pa lang. single. Okay. Hindi siya yung tipong like album, like with different songs. That's or the goal. That's the goal. That's the goal. Nagre-release muna kami na singles ngayon, pero eventually, it's a full-length album. When you say nag-release kayo, is it because you have a band with Yeah. you? Okay. So, what's your band name for people to search? Okay, so dati kasi, ang pangalan namin, Red Hot Chili Pepe. Kaso, so it was fun. Sabi ko, Ang ganda! Ba't niyo pinalitan? syempre, we are dreaming of, performing worldwide. Alam mo, paano kung eventually, di ba, claiming, mag-front act kami sa Red Hot Chili Peppers.
Anong mukhang hiharap namin? Di ba? Nakakahiya. Kaya yun, Pepe! Pasabog yun! Red Hot Chili Peppers! Front act, Red Hot Chili Pepper. Eh, mukha ka kasing sidekick eh. Di ba? True naman, Pagod na true ako maging sidekick. True naman. Parang I want to step out of that shadow. I Okay, mean, okay. it's fun once in a while, but So, nag-iisip kami nag-agree ang lahat. Okay. Oo nga, it makes sense. Kahit yung music producer. Tapos napaisip ako, ano ba yung may pa rin, parang honoring the past pa rin, mga 90s. So, ang naisip ko, dati malakas yung sinasabihan ako ng Pepe and Pilar. Oh! So, naging Pepe and the Pillars. Oh my gosh, that's Antay- why I was like thinking, bakit parang familiar tong Pepe and the Pillars? Pepe and Pilar pala. Plus, kasi, kung mapapansin mo, yung cover art, yung photo dun sa ko. So, it has several meanings. We did a pictorial sa Manila Post Office. Oo, yes, Diba? Ang ganda ng mga pillars noon. yes. That pictorial is basically for the concert na pag-uusapan natin Yes, later, I yes, suppose. Tapos, noong high school ako, elementary high school, madalas ako mag-lucid dream where I realized na I'm dreaming. So, dalawa lang yan. Either lilipad ako or either tatakbo ako para maghanap ng babaeng willing na makipag-sex sa akin. Sa dreams mo? Sa dreams ko. Or lilipad ako. Okay. Alam mo yun? So, kasi wow, kaya kong gawin kahit ano. So, I will do this. Then makakalipad ako. Tapos there was this one dream na hinahabol ako ng higante. So, lumipad ako pataas ng pataas hanggang sa nasa ruins na ako. So, yung ruins, hindi ko makakalimutan kasi it seemed like something familiar. Basta nasa forest, tapos may mga white pillars. Okay. Tapos hanggang sa from there, pataas na ako ng pataas hanggang sa nasa outer space na ako. Sa takot ako, sa panaginip, natakot ako kaya I forced myself to wake up. Kaya ako siya pinatato. Ito yun eh. That's me swimming in outer space. That's me. Okay. So kaya ako siya patato kasi there is this question na hanggang ngayon lingering in my mind. Paano kaya kung hindi ako natakot? Saan kaya ako pwedeng napadpad? Do you wanna find out? Yeah. So, kaya ganun kalaking bagay sa akin yung pillars. Plus, nung tinignan ko sa dictionary, pillars is also a definition for people in your life that are reliable. Hence, my bandmates. So, they are my That pillars. makes sense nga. Kaya, that's what I thought initially na Pepe and yung mga pillars mo sa buhay. Mga poste. Poste mo sa buhay. Yun pala, Pepe and Pilar. That's one. So what's your goal in your music career? What would you say would be your goal? World stage. I mean, everywhere. Anywhere, everywhere that we can perform to connect to people, to uplift other people, uplift each other. Ganon. Kasi para sa akin talaga, as a musician, yun yung isa sa pinaka-powerful eh. Gusto ko nga itong may quote, hindi ko sure kung si Saint Francis of Assisi, basta isang santo, may quote siya na, when you sing, you pray twice. When you sing, you pray. Yes, I've heard it before. That's true. That's why they're saying like worship songs are more powerful than just, like vocal prayers. Yun. Kaya, yeah, I think that's isa yun sa mga calling ko or purpose ko. Parang to use your musical talent to To serve. Yes, and to bring kumbaga positivity and positive frequencies to the world. Yeah. Yeah. Ngayon, kunyari ikaw, like recently, like last February 27, you had your launch. Ay, February 27 ba yun? Yung Yeah, parang- birthday ng mother ko. Wow, yeah. And it was sana nandun ka, pero sa susunod. Yes, but you're saying Sobrang you're sarap. saying you're gonna have your concert. Yeah. When? So, okay, lahat itong mga bar shows namin, Mm. may purpose siya, and the purpose is to promote our music and the concert. It all leads to the concert, which is my birthday concert on April 21 sa Peta Theater, kung saan nagsimula ang lahat. April 21. Okay, sige, let me think about it. Can you Yun. check if we're here April 21? Because we're gonna block the date.
Yeah. We're here. We're gonna watch. Yay! We're gonna watch. Okay, Yeah, okay. kasi it will launch a lot of things. My advocacies, Yes. this foundation that I'm supporting together with my group, yung Sanghiblayan Collective. Yes. So, Ano ibig sabihin ng isang Hablayan Collective? Sanghiblayan. Sanghiblayan is Tagalog for mycelium. Are you familiar with mycelium network? No. That network that connects every living thing. Okay. Mycelium is mushroom. So, right. Pag namamatay ang isang being, di ba, inaamag, Yeah. kinakain ng mycelium, pabalik sa lupa. Mhm. So, sa ilalim ng lupa, there's this network of mycelium that connects all beings. Right. Kaya yun yung ginamit namin kasi para sa akin, it's a good symbol on how everything is interconnected. How Right. everyone, all of us are Every interconnected. single thing and is Yun. interconnected. And anong sino mga kasali dito sa may Siblayan? Sanghiblayan Collective. Sanghiblayan. Oo. Walo kami. Anong purpose nitong Sanghiblayan Collective? Okay, it's basically to collaborate with everyone to promote sustainable practices. Pagdating sa pagkain, pagdating sa mental health, holistic health, Yes. basically. Different practices combined all together so that we can all learn and heal holistically. Right. So it's for healing. Yeah. So And learning. Okay, so these people, itong Sanghiblayan and who else are gonna be part of your concert? Yes. Lahat ng mga kapartner ko in terms of promoting my advocacies and my stories. Nandun. Will be there. Pero paano yun? Yung kanta mo, by that time, dalawa pa lang? Hindi. Original music mo? So, meron kaming time frame na we're accomplishing 7 songs. Okay. May mga natapos na kasi hindi pa lang nire-release. okay. Nakapondo na kami. May strategic siya na dates kung kailan nire-release. Pero basically, sa concert, I'm performing 7 original songs and then 7 covers. So, I'm collaborating with different artists. Oh, shit! Hindi ko pa pwedeng sabihin. Oo nga Oh my gosh. Well, Pero- definitely, this will come out before the concert. Of So, course. hopefully, for all of our viewers, of course, buy the concert ticket. Open to the public naman to, di ba? I mean, they Yes, can buy the ticket to ticket. me, of course. Oh, Ticket to me. we'll leave it sa Yun. Dun Sige. sa description. Yes. Sa PETA Yes. lang yan, sa may irod lang yan. Yes. Lapit lang yan. Yes. Malapit sa akin. Malapit lang yan sa atin. Oo yan. nga. Lapit lang dito. Oo. Excited ako. I mean, nangangati na akong ibahagi kung sino yung mga makakasama ko special Pero guests. confirmed ang mga guests? Well, yung ilan, confirm na. Pero may mga ilan na nililigawan pa. Pero claiming ako. Yes. Okay, so we will be supporting that concert for sure, and of course, original music. Yes. And of course, when we get back, kasi nauna na yung music, dapat mamaya pa yun. Pero maganda naman kasi yung pagseg ni Pepe dyan. One of the things that you made headlines about recently was your mental health journey. And that's something that I would really want to talk to you about because it's a discussion that is, I feel like, hindi discussed enough. Right? Or if it's discussed, marami pa ring misconceptions and things like that. So when we return, yan po ang i-share sa atin ni Pepe kung how he navigates this whole mental health journey. Yeah. Once again, we are so grateful that you guys are always joining us. Maraming salamat po sa support. The least that we can do is greet our katsaas from all over the Philippines and all around the world. Tulad ni Joy Aguilar from Winnipeg, Canada, Geraldine Bergonia from Nagoya, Japan, Myra May Petal Kurin from Israel, Casey Cruz from Bangkok, Thailand, Mark Lawrence Lee, aka Maya from Rome, Italy, Charmaine Padolina from Philadelphia, USA, Aldrich M. Buscada from Budapest, Hungary, Maricar Dizon and Pauline Alegre from France, Laila Eskinazzi and the Eskinazzi family from Queensland, Australia, and Roena Gabriel mula sa Singapore. Maraming salamat po for joining us every week or every upload. And you can also do super thanks, guys. Mas bongga ang bati pag super thanks. Super thanks po yung may parang pa-dollar sign kayo dyan sa YouTube comment. Makita nyo dyan. Yan. Click nyo po yan. Lagay nyo po yung mga color red, color orange, color pink. Yan, pasabog. At ile-level up po natin ang pagbati sa inyo. Thank you so much for all of your support. And I hope that you guys will continue sharing our episodes.
Are you enjoying this episode? If you are, please make sure to like this video, leave a comment, share this video, and subscribe to the Think Talk Tea YouTube channel. Okay. Late last year, you were part of the show called Your Face Sounds Familiar. Of course, nandiyan dyan ang ating kaibigan si Akira. Yes. And actually, before kang nag-release ka ng statement, ng video, magkasama kasi kami noon. That talaga? morning, tapos sabi ko, kamusta yung Your Face? Ganyan, just si Pepe, I'm friends with Pepe. Sabi niya, ay, alis na po si Sir Pepe, si Kuya Pepe. Ay, bakit? I think he's going through something. Okay. Tapos yung ginagabihan ata or something, biglang nag-post ka. So, why do you think it happened during the time that it did? Your whole, you mentioned during kung hindi pa po napapanood, you came out with a video explaining what happened, right? Why do you think you had that breakdown or the time? Okay. It was my dream to join Your Face Sounds Familiar. Actually, mga naunang seasons pa lang, naiinggit na ako. Sabi ko, kaya kong gawin yan eh. Gusto kong gawin yan. Tapos nung nangyari na, ang daming factors, pero yung iilan sa main factors would be, number one, I'm going through siguro purging tsaka cleansing phase with my family. So, merong isang member ng family na nakaranas ng mental breakdown. So, yun siguro yung simplest term niya. Tapos yung mental breakdown na doon, damay buong pamilya. Including me. Meron na rin akong mga bit-bit. Meron na rin akong minamanage na anxiety. Kasi yung anxiety naman, galing nga kasi nalaman ko lang sa doktor nung inungkat namin, 13 pa lang pala, naranasan ko na siya. At 13 years old. Tapos, hindi ko lang pinapalaki. Alam mo yun? Tapos lumala siya lalo na nung 2023 kasi nag-accumulate yung stress sa trabaho. Naranasan ko yung akala ko atakin ako sa puso kasi hindi ako makahinga. Tapos, ganong levels. Oo, ganong level. As in, nagpapanik na ako kasi I thought I was going to die. Samamanhid na yung kamay ko. And nung chinek yung yung heart, ECG, tsaka yung lungs, parehas okay. First time kong umiyak ng umuungol habang nanginginig. Dati tinatawanan ko lang yun sa mga memes yung ganun. Naranasan ko siya na hindi ko mapigilan. Tapos nanginginig ako. Because you were grateful? Grateful, tsaka para siyang yung release na pinipigilan mo because you're afraid. Yeah. Yung pala, kailangan mo lang siyang ilabas. It's a sort of trauma release pala. It is. Yung anxiety attack was tied up with trauma release. So parang sinabi ng katawan ko, okay, feeling ko it's time to release decades long of childhood traumas na inipon natin. Feeling namin kaya mo na by this time. Kasi kailangan mo yung ilabas. Kung gusto mo magpatuloy na mag-serve, ganon yung interpretation ko sa sinasabi ng mga mentors ko. Yun. So, lalo na pag nagre-relax daw yung katawan, parang sign yun ng katawan na, okay, itong mga naipon, labasan natin unti-unti. Kasi parang kaya niya na. Minsan natatakot ako kasi feeling mo maatakihin ka sa puso or puputok yung ulo mo kasi dumadaloy siya hanggang dito eh. Bibigat, hindi ka makakahinga, tapos dadaloy siya dito. Yung pala, kailangan mo lang igalaw. While it's happening and while may shaking din kasi kailangan ko lang palang gumalaw. Breathing exercises, walk na may mga yung sa mga Chinese practices parang na mga qigong. Qigong. Tama, qigong. So yun, meron akong routine na ganun sa umaga and every time I experience a panic attack. Nung time nung Your Face Sounds Familiar, nag-reach siya ng peak eh. Nagbakasyon ako sa Mindoro. Tapos may isang morning ba o basta daytime, yung hindi ako makahinga, sinabayan siya ng sharp chest pains. So again, yung utak ko na naman, inaatake ba ako? Tapos hindi ako makatulog. Hindi ako makatulog. And nagsabay-sabay. Kasabay pa nito, meron akong kapamilya na because of his mental breakdown,
he was aggressive and attacking everyone. Mm. Ako, bilang family man, I felt threatened for my wife and kids. Mm. So grabe yung pagtatalo sa isip ko. Isipin mo yung sabay na anxiety and rage together. Mhm. Kaya siguro sumisikip yung dibdib ko. Kasi sa panaginip ko, pumapatay ako eh. Ganun katindi yung rage. Mm. So sabi ko, kung meron akong ganitong level of anxiety, fear and rage, terror and rage together, ayoko mag-breakdown in front of sa television. Mm. Alam mo yun? Ayokong idama yung ibang tao. Mhm. So for me, it's the most responsible thing to do. Bukod sa kailangan kong pakinggan yung katawan ko at magpahinga, ayokong idama yung iba. So I guess yun, parang thank God for our place in Mindoro. Nakatira kami doon sa bahay ng kaibigan ko. During that time, after reflecting, it was the wisest thing to do, Mm. to take a break. Mm. Na sobrang, I was torn. I was very much, dilemma siya. Mm. It took me some time to decide hanggang sa finally, yun. Parang nung isang umaga na nagkaroon ako ng sharp pain dito, tapos I was panicking, was all over the place. Yun na, yung naging decision ko to message, to parang cry for help na siya. Mm. Yun. Syempre, hindi ko alam kung paano siya tinanggap nung lahat ng taong involved sa show. Kasi, ewan ko, parang, I guess I still have to have that conversation pag nakita ko sila. Mm. Kasi naranasan ko na yung, for example, nung umalis ako sa probinsyano, naramdaman ko yung energy ng parang kapatid mong nagtatampo sa'yo. Mhm. May ganon. Diba? Parang yung feeling na iniwan mo kami. Mm. Yung ganon. Diba? Na para sa akin, understandable. Diba? And of course, I look forward to the day na magkita-kita kami. Right. Tapos papakinggan ko sila, papakinggan nila ako. Mm. Diba? I think if they listen, as a producer myself, if I listen to your video, well, siguro, ibang tao na naman, depende rin, di ba? But how you basically explained your case, it would be inhumane of them if they don't accept it. Your ano tawag ito, your farewell wholeheartedly. Mm-hmm. 'Di ba? I mean, knowing what we know now about mental health. 'Di ba? When somebody says, I am not okay, the least that you could do is give them that space and that grace for them to heal. Yun na nga kasi medyo nagtatalo pa yung traditional mindset to the modern mindset Kasi ang sinasabi, I mean, di ba nag-viral si Senator Robin Padilla sa statement niya na pasensya na sa mga bata ngayon pero you're weak. Ako trying to understand his perspective. Hindi rin naman ako boto dun sa we will antagonize or ridicule other people na iba sa opinion natin. Kasi para sa akin, kunwari, sinabi ni Senator Robin Padilla yun, tapos hindi ka boto, pero ang pamamaraan mo ay insultuhin siya, you're no different with his style of communication, That's diba? correct. That's correct. What is our intention? Do we want to help each other and educate each other and learn from each other? Or antagonize each other? Alam mo yun? So para sa akin, may pinanggagalingan kasi yon. Yung, para sa akin, may pinanggagalingan yung ganong mindset na yon. And it is our responsibility to educate also our elders in such a way na they will listen. Yeah. Kasi totoo naman, nung panahon silang, iniisip nila gera Alam mo yun? Survival. Survival. Pero tayo din, ibang klaseng survival na ngayon. Kasi kung sila, may specific problem sila na dun sila tutok. Tayo, napakaraming problema ngayon. Diba? Sobrang dami, hindi na kayang i-contain ng utak. Kaya mas mataas yung cases ng mental conditions. Right? So, kanya-kanyang battles yan per generation. That's true. And That's how can we correct. listen each other and learn from each other? That's correct. Yun para sa that's akin yung pinakamahalaga. And syempre, for me kasi I have I have my idea concept of managing mental health, but it's different for every people. It's different. How do you manage nung nangyari na yun, nagka-breakdown ka na ganyan, how did you, what were the steps that you did to manage it?
I talk to people. I talk to people na palagi kong swak sa pinagdadaanan ko. Mararamdaman ko kasi sa gut ko eh. Yun yung isa sa mga main authority. My gut feel. Yun. So, kung palagi ko may intindihan mo ako, like how we're doing right now, I will tell everything. It's therapeutic for me. And do that, ideally, close to nature. Yeah. Kaya regularly we go back to Mindoro. Kasi walang katapat ang nature therapy for me. It's true. Grounding is very important. Like, nakapa kayo sa grass O yung buong or katawan tubig. mo. Oh yeah, ganyan. Ano yun eh? May scientific explanation siya, yes. But if you also go spiritual, that's really how you connect with Earth. Kasi nga lahat naman tayo are all connected, di ba? Pag nakatira ka sa city, lagi ka nakasapatos, nakasenelas, whatever, hindi ka nagkakaroon ng chance na, alam mo yun, magkaroon ng opportunity to ground. So, it's really very important. You also mentioned on that video that you also did or do psychotherapy. What's that process like? Para sa mga kababayan natin na, paano ba yung psychotherapy na yan? Sa akin kasi, iba't iba. Hindi lang psychotherapy. Sabi nga ni Tita Linggit, hindi ka ba malilito niyan? Iba-iba. Linggitan? Oo, Shout si Tita out. Linggit. Love ko yun. Actually, ito, isa sa mga breaks ko para makabalik sa nature sa March 8 and 9 nasa Lobo ako. Oh, we love Nag-snorkeling Lobo. kami. We stay there all the time. Ayun, sa kanya. Submarine. Yes, oo. Yun, favorite spot ko rin yun. Mm. Ayun, she's very concerned. Nagkaroon kami ng heart-to-heart. O, kamusta ka? Ano ang nakakatulong sa'yo? Ako kasi, familiar ka sa human design? Yes. I love human design. So ngayon, isa sa mga mentors ko, si Bianca Brandner. Facilitator siya of human design. So manifesting generator. So common sa aming mga manifesting generator na ang daming ginagawa. Tapos may ginagawa akong isa, hindi ko matatapos. Pause muna yan. Gagawin ko tong isa kasi baka may connection yan dito sa ginagawa kong una at makokonect ko sila. So ganun din ako with my therapist. Iba-iba sila ng specialties. Pero yung isang psychotherapist ko from Mind Nation, thank you, Kat Trevino, si Miss Aiza. Oo. Pwede ko ba sabihin yun? Of Sorry course. po Why not? Sorry. Ayun, anyway, ang laki ng natulong niya sa akin in terms of regulating the nervous system. Lahat naman sila eh. Pero isa siya sa mga nauna, yung ganito lang. Tapos imagining your safe space. Kunwari, malayo yung dagat. Kailangan ko na ngayon. Or, hindi, more than dagat kasi ilog. Ang paborito kong body of water. Really? So, I will just imagine na nakaupo ko or nakahiga sa tabing ilog. Tapos tinatap ko lang yung sarili ko for grounding. Tapos maya, nare-relax na ako. Antukin na ako. Yun. May mga tao kasi like, I'm sure our viewers, they would be like, I don't have the resources to go to these therapists, ganyan. But actually, mga kinakwento sinishare ni Pepe, libre yan eh. Pagpunta sa nature, yung mga tapping, ganyan. Meditation for me is number one. That's the number one for me. That's the way I connect with the source and also get downloads. Yes. So, hindi lahat ng tao are aware of that. But if you guys want to, ako for me talaga, like whenever I talk to someone, have you tried meditation? It's the... Actually, for meditation, kasi for example, yung ibang tao masyadong highfalutin yung term na meditation, di ba? yeah, Ano ba yeah. yung, lalo na pag inuulit-ulit, ano ba yung meditation na yan? So ako, kung kunwari, it's too much for you, it's basically just listening to your thoughts. Staying silent, Yes. pagmamasdan mo lang yung paghinga mo, ang laking tulong na para kumalma yung isip at katawan. Alam nyo ba na kayo guys, sa mga nanonood, try nyo. Aware ba kayo na humihinga kayo? Di ba hindi? Ay, humihinga kayo, pero breathing lang kasi is the only thing in our body that we are aware of and not aware of at the same time. Yeah. Yung parang pwede mo siyang makontrol, but at the same time, kahit hindi mo siya iniisip, it's happening. Yes. Breathing is the only thing that we have control over. So, kapag kunyari, medyo feeling nyo nagpapanik kayo, may dami nangyayari, hinga. Ito, invitation ko sa mga listeners mo, tsaka sa mga manonood. Pansinin nyo kung paano kayo huminga. Number one, pag picture taking.
Kasi kadalasan nag-hold ng breath. Oh my God, oo nga, oo. Diba? Kaya pag nagpipicture, inihirit yan, humihinga ba kayo? Tapos tatawa sila, kala nila nagpapatango ako. Oo. Pangalawa, habang gumagamit ng cellphone. Pansinin nyo kung talaga ba? mabilis. Kasi ako ewan ko sa inyo, dahil ang daming laman ng cellphone, kadalasan when we type, it's so fast. Kasi feeling mo you don't have enough time. Oh. That's why it's Biohacking ka. Yes, it's a challenge for us to use our phones slowly, type slowly using our thumbs, and to breathe deeply habang gumagamit ng cellphone. To counter lang. One of the things that I also learned recently is that, back in the day, nung early human, or kahit nung wala pang wala pang technology, technically, our human brains are designed to just get information up to, let's say, a 3-mile radius. Kunyari, nung mga dati, nung araw, ang alam mo lang news yung sa palengke or dun sa talipapa nyo, diba? Kunyari, imagine yourselves, 1872. Diba? Ang alam mo lang na nangyari, ay oo, namatay yung anak ni Aling Kineme, diba? O yung pari daw natin, nakabuntis. Or whatever, di ba? Kung may gera man, somewhere, 30 miles away, hindi mo alam, hindi ka aware. So yung information that our brain holds is just enough for a certain number of database. Eh ngayon, boom! Even yung mga nasa Kyrgyzstan, alam mo yung nangyayari, di ba? So many information are fed into our brains. It's not supposed to. Hindi tayo ready for that. That's why we have so much an overload, and that's why our nervous system is like, no! I don't want that information. Kasi nga, we're overloaded. We're not supposed to. So, kung kaya nyong mag-detach, kung kailangan nyong mag-walk away, umalis, mag-stop, mag-social media cleanse, do it. That's why it helps. Because you're not supposed to learn everything about the world. Yeah, kahit ilang oras lang in a day. Start there. What do you think would be your main, advice for people who are going through what you've gone through? Or maybe still going through right now? Start with listen. Start with listening. Listening, ito yung pinaka gusto kong natutunan this past few years. Listening to understand, not listening to react. To yourself, first and foremost. Listen to what our bodies are telling us. Listen to your thought patterns. Start being aware. Pagmasdan. Yun nga pagmasdan and then pakinggan. Start there. Kasi libre yun Libre yun We just have to remember to use it. And what would you say to the people who don't understand all these mental health concerns? Yet. They don't understand yet. Well, libre naman ng pagiging humble. Diba? So if we can start from a place of humility, there's so much to learn. Because it never stops, di ba? Learning. Kahit na anong edad mo. And it's a superpower. It's a superpower. Yeah, kasi mas gagaling ka Mas gagaling ka. Growth will be limitless when you start in a place of humility. I think, honestly, guys, if you've been watching Think Talk Tea the past year, I would say that Pepe is the most, at this point at least, has the most regulated nervous system. Sobrang kalma niya. Kaya ako parang kumakalma rin talaga ako hearing your voice. And bago tayo matapos, Pepe, pwede bang masampulan mo kami ng pause muna? Sure. Yes. Gusto ko yung isang line. Pero thank you for mentioning that. I just want to say na kaya ako umabot sa ganitong punto. Kaya gusto ko sa mga ganitong pag-uusap, kalmado ko. Kasi naabot ko yung other side, yung sukdulan ng other side. Yung kinukwento ko nga sa'yo kanina. And it's still a learning process for me. There are times na nadadapa ako, nananaig yung mabibigat na emosyon. Pero mas mabait lang ako sa sarili ko ngayon. Na okay, sorry po, nadapa ako. What can I learn from it?
Mhm. Yun para sa akin yung pinaka-importante ngayon. At isa sa mga natutunan ko is the magic and gift of pause muna. Yes. Sabi ko nga dun sa kanta, wala tayong mapapala kung lahat nagsasalita. Wala tayong mapapala kung lahat parado ang tainga. Mayroon tayong mapapala kung tayo'y makikinig muna. At kung bibigat, just say, I love you pero please pause muna. Wow! Oh my God! Grabe, ang lamig. Ang lamig nun. Parang biglang lumabig yung aircon natin dito. Ang lamig ng boses. Ang husay, grabe. And of course, you guys can listen to that song and your future songs on all music streaming platforms. Yep. Now, I know you're probably not familiar, but you said you're a Manifesting generator. So what we here on Ting Talk TV, we have what we call our manifestation table. Wow! I love that. This is Wow. ako in my based on experience, it has been really, really accurate in a sense. Put mo yung kalmay mo dito, Pepe, yan. If there's anything that you would Excuse like me. to make real manifest, doesn't have to be big, like you have a vision, a dream, something that you want to do, that you want to become a reality. Because I'm a proponent and I keep on telling people this, you make your future, you make your reality, you create it. Okay, we create a reality. So if there's any part of your reality that you want to create, manifest, what would that be? Actually, nangyayari na siya. Wow! I love it! It's, I love it's in it! the process of being established. Pero, Direk Ring, my ultimate dream is the Common Ground Project. And at the very center of the Common Ground Project is the Common Ground Center. And this center, since I thrive in communities, is a place where anyone from all walks of life, regardless kung ano yung social class mo, regardless kung ano yung political beliefs mo, regardless kung ano ang religious beliefs mo, we can all gather, heal, and learn together and celebrate our common ground. Oh my God. Is this a space Yeah. that you plan to build? Yeah, on top of a mountain. Oh my God. This is the one you're saying that it's happening already? Yeah, in Oh the my process of that. God. Congratulations. We will manifest it for you. Send our energies for that and pray for it more so that it goes smoothly Thank for you. your team. And how do you see yourself 5 years from now? Staying there in the Common Ground Center. Oh. Mm. When you say staying there and it's on top of the mountain, does it mean na parang medyo maiwanan mo na yung showbiz or your Hindi naman. projects here? Hindi naman. Mas katulad mo, mas magiging pihikan lang ako. Like, mapapalis mo lang ako doon sa bundok kung itong kwento na gagawin natin ay talagang gustong-gusto natin parehas. Alam mo yun? But otherwise, if it's recording songs, working in the community in terms of farming and celebrating different healing methods, and working in this school na inspired by the Earth School sa Wow. Palawan, doon na lang ako. I can stay there for as long as possible. Which mountain are you talking about here? Different kinds of different mountains in the Philippines and hopefully all over the world. But I want to start in Mindoro. In the Malasimbo Mountains of Mindoro. Okay. So dun yung pinaplanong gawin siya. Oh, wow, we're gonna look forward to that and hopefully yung mga katsaan natin in the next few years will also get to experience it and they'd be like, Yes. oh my God, I heard this first on Think Talk Tea and Yes. it has happened. Yep. Pepe, how can they get in touch with you if they want to listen more about your life, your story, your projects? How can they contact you? Okay, so in terms of my projects, lagi naman pong pinopost yun sa social media, sa IG ko or sa Facebook ko. Pepe Herrera lang po. Pepe Herrera. Tapos yung music ko, either sa page ko or sa Music Monks page. Music Mox is your label, your management. Music agency sila. Music agency, alright. Sila yung nakikipag-usap sa mga iba't ibang grupo like record labels. Okay. And of course, we're looking forward to your concert. When is it again? And Yes. Thank you. April 21, PETA Theater Center,
7:30 p.m. Ang title po niya ay Pepe Shows. We will release the poster soon kasama po ng mga special guest. Yes! Sana po, excited akong ibahagi sa inyo. Sana po makapunta kayo. May mga ticket price ka na ba? Like range? Ilalabas kasama nung Poster. poster. Okay. May So, QR code doon eh. Abangan. Siguro by this time lumabas to, meron na. I believe so. I believe in a so. few days. Yes. So we will definitely put them here sa ating channel. And I'm just so glad I got to have this moment with you. I mean, I know it's being recorded, but I think more than that, I think this conversation has been very healing even for me. And I was really looking forward to having this conversation with you ever since I heard about what happened last year. So I'm super grateful that you shared your stories with us, your experiences with us, and cheers to your Common Ground project and to your concert as well. Yes. And we'll see you guys again next week. Thank you guys for watching. Bye.